Network Entertainment. With technology, we have to take advantage of it. And time is money. If you could leverage, keep the system working for you, get into another profit-making venture, then mas maganda yung ayoko rin natatali my mom spent her whole life in that restaurant. Ako, I don't intend to do that if ever. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang co-host ko ni Zar de los Reyes, CRSP, career coach, and Upwork expert. At pag-uusapan natin, Zar, ay yung paano i-manage ang iyong family business lalo na pag pinasa sa'yo. Ng magulang mo yung negosyo. Maraming ganun, di ba? Maraming ganun. May sarili kang career pero kailangan mo mag-resign kasi ikaw mag-handle ng family business. Tama. Diba? Pero bago lahat, please like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, answer the poll question, join the Facebook group and the Discord group. Tsaka follow us in our socials. Underpaid Podcast sa lahat, kompleto yan. Stanley Chi, and then Suplado Motors. Zar? So please follow me on LinkedIn. It's Zar de los Reyes 1. So very active ako doon. So you would see the jobs that I post. You would see my activities on LinkedIn, and you can also follow me on TikTok at my other office, PH. Okay, malapit na ang Burr Months, mga Immortal. Kung naghahanap kayo ng host para sa inyong mga corporate events, Christmas parties, weddings, at kung anuman, KBL, kasal, binyag, libing, available ako. Pati libing, anong gagawin mo sa libing? Eh di syempre, mag-host din ako. So paano ka mag-host nun? Depende ko anong program nila. Pero lahat ng klaseng events ay host naman. Very wholesome ba to? Kasi naman, hindi ka naman wholesome talaga. kilala as wholesome eh. Kilala ko as a wholesome na comedian. Nako. Alam ano ng yung mga guest jokes natin. mo? Marami, syempre. Tailor fit ko dun sa kliyente, di ba? Kita nyo naman, nung Chinese New Year, ako nag-host sa Banawe. Oo. Di ba? Nag-host ako Animal Con itong August. Puro kahayupan yun. Bakit sa Animal Con? Puro kahayupan bakit yun. Bakit ikaw sa Animal Con? Bakit hindi, di ba? So, nilalagyan ka nila ng snake hindi. sa shoulders mo, gano'n? Fini-feature namin yung bawat booth. Tapos kagaya last year ginawa namin, nagpa-games kami. Tapos in-interview namin yung mga kanya-kanyang booth, no? Magbebenta ng ahas, nagbebenta ng mga sugar glider, 'di ba? Lahat ng pwedeng alagaan na pet, inalok na sa akin, tinanggihan ko. Pati yung sugar glider, hindi mo kinuha? Hindi ko kinuha. Bakit? May aso na ako eh. Yun. Lit-lit nun eh. Hindi, kahit na. Yun. So sa mga Immortal dyan, host ako sa kahit anong events. Men's Room sa One News, Fridays 9 p.m. Panoorin ninyo. Kasama si Jano Gibbs. Oo, kasama ko si Jano. Pero kasama natin itong guest natin ngayon na hindi lang businessman, dating konsehal. Konsehal na Subic. Oo. Diba? Olongapo. Tumakbo siyang presidente noong 2010. Nice. Oo, hindi nyo na itatanong yan. Tumakbong presidente noong 2010. Yun. Eto, nag-top notch to sa sa mga 7-Eleven, sa brand sa Olongapo. Siya number 1 dun eh. Dun sa 7-Eleven Cups. Oo nga, 7-Eleven Cups. Oo, yung paramihan ng sa Olongapo branch, siya number 1. Tindi talaga, grabe. Ibang klase to, oo. Idol namin to eh. Idol ka nung listener natin si Nino. Talaga? Oo, yung Nino. Yan, lagi nakikinig. Bakit kaya? Sabi, ibang klase itong sana mag-guess nyo itong alta na ito, presidential. Ibang klaseng alta, no? Mga Immortal, ito na po, JC de los Reyes. Hi Sar. Hi Stanley. Kapilido ko, no? Oo nga eh. Yeah. Pwedeng lapitan, wag lang uutangan. Welcome to the Underpaid Podcast, JC. I'm happy to Welcome, be here. JC. Thank you. Actually, nag-enjoy kami na, tutuwa kami na nag-guest ka rito and then
masaya kami na natikman mo yung pagkain ng Town and Country. Sarap. Oo. I'm not kidding. Sarap. Madalas ka ba sa Town and Country? Anong favorite food? Ano yung paborito mo ron? Pero their food is good. Oo. Thanks. Yun. Iba yung kainan dun sa loob at labas ng Town and Country. Ano ba tong Town and Country na to? Hotel and restaurant. Meron tama. silang restaurant sa loob, Miguel's, by Town and Country. Palagi ka kumakain doon, Stanley. Hindi. Hindi. Pedalan nga lang tayo eh. Nag-meeting na kami dati ron. Maganda. Tsaka malinis. So, kung napunta kayo sa Santa Mesa, tulad ni JC, pasyalan nyo yung Town and Country, Hotel and Restaurant. Oo. Palagi ko nadadaanan yun dati. Papuntang DLSU. Galing QC. Ba't ka dumadaan dun papuntang DLSU? Sino kasama mo? May mga shortcuts pa dun, di ba? Yan. Di ba, Bacood yun. Tapos, yung flyover papuntang Quirino. So, ayun. Pag-usapan na natin yung business ni JC kasi di niya na itatanong, yung Barbaras, sa nanay ni JC yun. Yung Barbaras sa Intramuros. Tama. Taga-Olonga po tong si JC. Pinahandle sa kanya yung Barbaras. So, kumusta yung yung experience? Kasi hindi naman ito yung business mo eh. Pinasa sa'yo. Right. No? How, from a traditional na business na pamamalakad, tapos ikaw, makabago yung pamamalakad mo. Paano adjustment dyan? Well, maraming ganitong sitwasyon eh. Yung accidental businessman, dahil yung magulang nila may negosyo na napupunta sa kanila. In my case, my mother is 82 years old na. Actually, hindi pa naman niya pinapasa sa akin, pero umaalalay na ako. And at her age, medyo understood na may mga bagay na hindi na niya kayang gawin na dahil medyo mahina na siya, pagalitan yung mga empleyado, mga ganun. So, I step in those situations. Mahirap dahil yung style niya na traditional, tapos style natin, mga mas bata-bata, minsan nagka-clash talaga. Pero we get to do things together. Maganda naman. Ano yung sample ng traditional na pamamalakad sa yung mas makabagong pamamalakad? Well, traditional. My mother, pati problema ng, for example, we're in the restaurant business so yung waiter may problema sa asawa, pati yun, it's her concern. Pati aso ng kapitbahay nila. So kumbaga parang mother figure siya. Mother figure. Hindi lang sa inyo, pati sa mga empleyado. Yes. Kumbaga ako sinasabi ko, ma'am, wag mo nang problemahin yan. Yung very charitable siya. Ako sinasabi ko, by the fact na nabigyan nyo na sila ng empleyo, yung trabaho. Trabaho. Kumbaga, you've done your job. You have to look at the bigger picture. Taking care of the business. Minsan, pati yung mga personal nila as a mother na kumbaga nasasama. So very very different. Ako objective lang at saka goal driven, di ba? At saka parang parang una natin pakialamanan yung problema ng mag-asawa. Yes. Di ba? Personal na nila yan. Pero si mami mo talagang mother instinct eh. Yun. Yeah, mother instinct. Tapos they operate through gut feel. Tapos yung mga hindi nila feel ito. Ako, as long as they get the job done, okay na. Yeah. Diba? Oo. Kumaga wala siyang pakialam kung ano ugali niya. Yeah. Basta nagagawa yung trabaho, maayos naman, di ba? Yeah. Yun. Mahirap nga yun, no? Kasi parang nakagawian na ni mami mo eh. Yes. Yeah. So what are the changes na ginawa mo? Like, or you're starting? Yeah, well, that's a good question dahil
yung style niya, she's been in the restaurant business for almost all her life. And yung mga, may mga talagang success stories, she's one of them, na talagang masarap yung food, maraming tumatangkilik, lumaki yung business niya. Di ba Makati Skyline? Makati Skyline. Oo, dati. Yes. Familiar ka ba sa Hindi. Makati Skyline? Hindi ko na naabutan yun eh. Oo. Yeah, Makati it was- Skyline muna, Yes, di ba? yes. It was And a then- popular restaurant in Legazpi Village na sa penthouse ng one of the buildings there. And it was pinupuntahan dahil sa concerts, nightly concerts. Well, anyway, mga ini-introduce ko, mga yung one example is I put premium in social media assets. Yung mga makabago Marketing, na. ganyan. Marketing, Diba? marketing, social media, our website, Facebook, Instagram, and digital marketing. Siya hindi masyadong bilib eh. Pero now, nakikita niya na because of that, talagang mas lalong tinatangkilik yung Barbaras. Pero, paano mo na ma-manage yung time mo? Kasi nasa Olongapo ka eh. Yeah, well, I have my own business. Pero, another difference between the old school and the new school, mas systematic, systems-based tayo eh. If you have a system in place, you don't really need to spend too much time in person sa negosyo. Sila talagang hands-on. Tsaka sila more passion and sometimes nakokompromiso yung profit. Tayo, mga makabago, mga bottom line na eh. We're looking for the bottom line. Kumikita ba to? O ano? Sila mas passionate eh. Yung customers kailangan happy. Yeah. Pero tayo, I don't know pero yung mga mas nakakabata, bottom line, profit, importante. So bottom ka pala. Kasi gusto ko top ako. Ikaw talaga. Ano ba yun, Stan? Hindi to men's room. Hindi, natutuwa lang kasi ako. Kasi iba yung style nila pero sa business yata hindi pwedeng iwanan mo eh. Baka ganun talaga yung old school thinking. Kahit naman ngayon, kailangan nakabantay ka pa rin. Yeah, so, pero with technology now, with technology, we have to take advantage of it. And time is money. If you could leverage, keep the system working for you, get into another profit-making venture, then mas maganda yung ayoko rin natatali eh. My mom spent her whole life in that restaurant eh. Ako, I don't intend to do that if ever. Nakapangalan kasi sa kanya eh. Yun nga eh. Barbaras eh. Yun nga. Eh kung JC yung pangalan ng restaurant, baka doon ka rin tumambay. Yeah. So, eto kasi lagi siya nakabantay doon. How would you get people na you trust? Siyempre, mas nakikita si mami mo. Mas sa kanya magsasabi yung mga tao. Yun ang medyo challenging ngayon because while nagto-turn over na siya sa akin, mga tao pa rin niya yung nakaposisyon. Parang politika eh, no? Yeah. Diba? It's her people and used to her ways. Again, like I said, technology, you know, CCTVs iba na. May mga iba na yung CCTV mo lang yung kaha. Hindi ka naman kailangan magbantay eh. So yun yung clash namin actually. Yeah, ayaw niya maglagay ng CCTV or no, well kung naglagay, meron kaming CCTV but it's not utilized. Okay. Yeah, it's not utilized. Kumbaga again, mas gusto niya nagbabantay siya. Kesa get somebody kasi we have a big restaurant really. Physically yung store medyo malaki.
So if you get a CCTV and get somebody to watch it, I think that will help. But there's no one to do it because she doesn't believe in that. It will lessen yung yung stress na nakabantay ka lagi Oo. roon, di ba? Right. Oo. Ikaw ba, would you hire kamag-anak? That's another thing. Mm. Yeah. Siya yung parang patronage, she gets her chef, she gets the son of her chef. Actually, 3 of his children are working for the chef's children. Yeah, I wouldn't do that. Kasi, di ba? Hindi mo madidisiplina yon. Kung dinisiplina mo man, kalaban mo yung buong pamilya. Oo, hindi. Tsaka mawala lang yung isa dyan, di ba? Yeah. Oo. Medyo mahirap nga ginawa niyang mami mo. Ikaw, personal na kamag-anak mo, kukuha ka ba para dun sa negosyo mo? No. Yeah, not even a friend. Oo, bakit? Yeah, because we need to be objective, professional, and we need to be able to remove any kind of being personal sa Tsaka para pag sa reunion, pag nagkita-kita kayo, walang samahan ng loob, ayun, diba? Oo, tama. Oo, ganun eh. Yeah. Ayun. So, eto, ina-apply mo rin to sa business mo, sa personal. Oh, yes. Which is the Lego bricks, di ba? Yeah. We have a brick factory. And we are into manufacturing and also into construction as we need to install those bricks. So walang mga kamag-anak. These are the domes that you see sa Olongapo. Ang ganda. Pinost ko sa TikTok ko. Pinuntahan namin. Ang ganda yung dome na yon. Malamig siya, hindi siya mainit. Tapos sobrang tibay. Yeah. No? So magpapagawa ka na, Stanley? Pag may pera na ako. Doon sa Olongapo mismo para magkapit-bahay kami ni JC. Pero may mga domes rin sa Metro Manila. Like in Heritage Park we did. Cemetery naman yun. Heritage Park. Doon ka magpagawa. Ba't ako papagawa ron sa Heritage? Mausoleum actually. Yung ginawa namin. Di ba? Ikaw Zar, parang wala kang parang natutuwa ka masyado. Hindi ako makapagtanong. Ang tanong mo, puro ka mag-anak. Pinsan ko si JC. So, hindi ako. Di ba natin nagtrabaho sa Barbaras? Ilang buwan lang yun. Huwag ka nang JT mo ba yan? Actually, yung cousin natin, di ba? Sino? My mom. Si Ana. Yeah. Worked there. Oo. Yeah, Si Ana Jenny worked there. din. Yung pinsan ko. Mother rin niya. Nakinabang naman pala yung pinsan mo. Paano yan, Stanley? Pag si JC na yung may-ari na hindi na kayo kukunin. Hindi kayo makapag-OJT. Ano ka ba? Gusto ko sana maging bricklayer. Tita Georgie, Jenny, si Ana, tatay ni Ana. Yeah. In your experience, nagtrabaho sa mami mo yung mga kamag-anak, may samaan ba or samaan ba ng loob or tampuhan kung talaga meron? Yeah. Meron yun. Anong mga sample, ganun? Yeah, meron. Marami. Paanong sample ng pinasayaw kayo? Absent yung flamenco, kayo pinasayaw, ganun. Yeah, si Ana umalis na. Ano ba? Uy, baka mamaya wala na kami maka-reunion dito, Stanley. Huwag ka nang magtanong. Sa Barbaras ba, pag Christmas party, pinapasayaw mo yung mga newly hire? Hindi naman. Sa dun sa Lego Brick Factory mo, pinapasayaw mo ba yung mga bagong hire? Hindi. Pag Christmas party? Uy, pero alam mo, yung mga pagkain sa Barbara, some of it, like, for example, Seafood Amelie, diba? I mean, nakapangalan kay Amelia Ann, yung sister ni JC. So, anong food ang pinangalan ni Tita Bay sa'yo? Parang wala. Wala. Yung cash register, nakapangalan sa kanya. Sa yung mga CCTV. Wala. Pati kay Tito Sonny, diba? Yung husband ni Tita Bay, Barbara. Ano ba yung chicken? Polio Antonio. Oo, Polio Antonio. So, walang pinangalan kay JC. Ba't kaya? Oo nga, bakit? Ikaw ba yung middle child? Inihaw na singit. JC's inihaw na Are you the middle child? Yeah, I'm the middle child. Ayun ba? Kaya pala walang pinangalan sa'yo. Kay Bugsy ba may pinangalan? Wala na. Wala rin naman pinangalan kay Bugsy. Bugsy yung
brother niya. Yung eldest. Okay. Pero bakit sa mga anak sa'yo pinahandle? Wala ba may gusto mag-handle? No, ako yung pinakamahirap sa kanila. Hindi ba kayo nagtuturuan na magkakapatid? Ikaw na mag-manage yung Barbara. Hindi, ikaw na. Bugs is busy with his fleet of ships. He's into shipping. Tapos my sister naman, nag-migrate na sa Spain. Yeah. Happy na sila doon. So talagang wala, no choice. Yeah, I need to assist my mom. Si Bugsy yun yung Manila Bay Cruises dati. Sino yung favorite ng mami mo sa inyong tatlo? Pantay-pantay lang. Pantay-pantay lang. Yeah. Gusto ko lang tanungin kasi parang pero bakit hindi na si Tita Bay tanungin mo? Sino yung madalas na nakakatampuhan niya sa mga anak? Dati ako. Dahil parating, we were, up to now, yung transition. Kasi kayo lagi magkasama. Kami magkasama parate. Yeah. Yun. Uy, si JC naging pari yan, seminarista. Naging pari ka ba talaga? Muntik na. Muntik na. Yeah. Buti Anyway, na lang, no? Yeah. Buti na lang, no? Muntik na. Buti na lang, di natuloy, no? When I was a priest, they called me reverend. When I became a bishop, they call me Your Eminence. Now that I'm a macho dancer, they call me, oh my God. Pwede na ba sa mga jokes? Pwede. Oo. Yung alta brother nating si Nino, tuwang-tuwa. Talagang muntik ka na magiging pare, Buti talaga, di natuloy. Uy, at saka nung presidential si JC, yan, yung platform niya, ano ba yung God-based ba yun? Yeah, Kapatiran Party. Oo. Kapatiran Party. Well, the goal of Kapatiran is to bring back morality into politics. God in politics. Yeah. Hindi ko alam kung ikaw to, Ikaw ba yung nung time nang nagde-debate yung sinabi mong magdadasal ka? For them? Yung sa di ba yung parang sinabi mo na hindi wala kasi ako masyadong alam dyan, so idadaan ko lang sa pagdadasal. Ikaw ba yun? I think so, yeah. Oo, naalala ko, may debate na diba, gano'n endorsed ka ng CBCP. Hindi naman, may mga sumuporta lang mga, iilan mga obispo na medyo kakaiba lang yung plataforma at prinsipyo ng kapatiran, kaya sumuporta sila. Religious kami. Oo nga. So ilan sa mga kamag-anak? Actually, religious kami. My father is a priest and my mother is a nun. Just kidding. Sa mga kamag-anak mo, ilan ng Sa mga kamag-anak mo, ilan ang sumuporta sa'yo? Ilang %? Uy, wala. ako sumuporta ako. Hindi ko alam. Naglagay ako ng streamer do sa labas ng bahay namin. Binigyan ako ni Amelia Ann. Thank you. At saka meron akong jingle mo. Yeah. Ano yung jingle niya? Naalala pa ba? Yung jingle mo? Sa DVD, hanapin ko yung Ano yung jingle. Nasa bote. Hindi, malamang maalala mo yung kanta mo nung eleksyon dati. Hindi ko na maalala. Maalala? Hanapin ko para sa'yo. Kanino mo pinagawa? Si Amelia Ann ang gumawa. Sa lahat ng Si Bugsy yung gumawa. Si Bugsy ba? Oo. Tapos, siya yung outsource na o kaya gumawa ng jingle. Yeah, yung professionally done yung jingle na yun. Ano yung ginayang kanta, di ba? Usually, hindi ko maalala. Iniiba lang yung yung lyrics, pero yung melody, alam mo yung sikat na kanta, di ba? Pero nung 40th day, after namatay ng dad ko, yung 40th day. Ang layo daw. Election, biglang 40th day. Ano yun? Kasi nung election na, yung months na yun, namatay dad ko nung election So, pinatugtog ng pinsan ko sa 40th day ng dad ko yung jingle niya. Ibang klase diba? Kadalasan pagka living hindi mo na, you don't remember. Yeah. Wow. Pag living, usually, ang pinapatugtog, hindi kita malilimutan, maalaala mo kaya, mga ganun. 40th day. Because yung 40th day doon sa Barbara. Ibang klase. Pero ano yung favorite siya ng dad ko Hindi niyo maalala yung kanta? Hindi ko maalala. No. Pero favorite siya ng dad ko. Kaya okay lang yun. Pero I did that before. I knew I would lose kasi hindi naman ako kilala. But it was really supposed to be para pukawin yung mga kaisipan ng mga Pilipino na minsan, kaya tayo nandito dahil nga kasi binoboto natin yung sikat at may pera lang. Yun yung point. And until we realize na dapat plataforma at prinsipyo
parating ganito yung bayan natin. Yeah. Yeah, kita niyo naman mga kaibigan, mga immortal, altang-alta. Tumakbong presidente for fun. Ne, pero that was a difficult decision, di ba? Oh, yeah. Oo. Yeah. Kasi kalaban rin naman yung tito niya sa mother side. Si Gordon ang kinalaban niya. Pero anong natutunan mo sa lahat na ito? Ngayon, businessman ka na, you're handling your own business and pati yung Barbaras, ikaw nag-handle. Ano yung natutunan mo sa lahat na ito? Natutunan ko na the best, talagang ang pinaka makakatulong sa bayan natin, yung mga small and medium entrepreneurs who really contribute to the economy. They have their own employees. They have their own ideas. Yung mga kaya naman puro corrupt na mga politiko dahil wala naman silang alam sa negosyo kaya nagpupolitiko sila. At nangungurakot sila doon at sinisip-sip nila yung dugo ng taong bayan. That's why our country is like this. But if we had real entrepreneurs who would contribute to the economy, treat their employees right, pay them well, contribute ideas, products, services, then we would have a very rich country. So yun, kita nyo na, narinig nyo na. Yeah. Iba talaga pag sumisip-sip. Hindi, kailangan pag-aaralan lahat. And then, yung prinsipyo ang importante. Para hindi maging corrupt, di ba? Tama. Right. Yun. Donald Trump for president this November. Hindi, joke lang yung Donald Trump, ha? So, ikaw, Stanley, kailan ka tatakbo? Hindi ako tatakbo. Sa treadmill ako tumatakbo. Doon lang ako. Lakad nga lang eh. Brisk walk nga lang ginagawa ko sa treadmill eh. Ang alam ni Stanley, swimming sa walang tubig. Yan yung expertise niya. Hindi, iba. Iba tayo. Alam mo, para lang maging happy lahat, no? Pumunta kayong town and country. Ibang klase sipsipan doon. Wow. Hindi, pag kumakain ka, di ba? Sumsub ka ng pansit. Kagaya nung kinain natin kanina, masarap. So, sige, lusot pa. Pero thank you very much, JC. Do you have JC. a social media account para ma-follow ka ng mga immortal? I don't have a social media account except for my business. Yes. Which is Instagram, Artisano Cabalan, Lego Builders. So yeah, that's our page. Okay. I hope you see what we could do with our business. We manufacture bricks and install them to make this country more beautiful through architecture. Oh, how about the Barbaras na social media? Oh yeah, Barbara's Heritage Restaurant. Yan. Yeah. Sa Intramuros. Ikaw mahawak nun, social media ng Barbaras. Yes. So buffets every Saturdays Every and day. Sunday? Every day. Lunch and dinner buffets. Okay. Yeah. Yun. How Every much day. is the lunch? Lunch, 1,200 all in. And, What's all yeah. in? Like may iced tea, you know? Excluding drinks. Okay. But including taxes and Okay. service charge. Yun. And then dinner is? And dinner 1,500 with a cultural dinner show. Anong okay. araw ka nandun? Usually Tuesdays and Wednesdays. Ay, Tuesday and Wednesday tayo pumunta. Of course, kayo pa. Tuesday and Anytime. Wednesday tayo pumunta. Puntahan niyo si Tita Bay, si Barbara. Uy, Pag ano ba siya? I-vlog nyo naman yung cultural show. Yung Yeah. flamenco. Diba? Iba Flamenco. Ay, sinasabi ko sa inyo, Dude. pumunta kayo Sabado. Actually, magaganda talaga yung mga flamenco Flamenco, dancers. At saka yeah. diba, yung lolo nila, Yeah. parang, dancer he, din? He's a historian. Si Yeah. Guillermo, not Ponce. Guillermo, I forgot. But Rivera. he's known. Like, he's known in the Spanish Yes. cultural Yeah. sphere. Papakita ko lang kay, ayun, fina-follow na pala ni Ninyo yung Barbaras eh. Oo. Saka yung Artisano Cabalan. Anong pangalan ng flamenco dancers? Si Ana and si Isa. Hindi mo pa kasi Ana nakikita and yung Isa. cultural show. Dapat magtinikling ka, Standy. Pwede Ito, papakita ko kay JC. Ay, nako, wag niyong tatanggalin yung flamenco dancers. Ibang klase. Ibang klase. Wow. Di ba? Oh, alam mo ba yan? Oh. Stanley.
Huwag mo tatanggalin yun, ha? Magagalit ako. Pero mabait yung mga mabait yung mga yun, kaibigan natin yan. Mabait yung mga yun. May mga jowa na yung mga yun. Oo, ano ba yan? Yun lang, kasi magagaling sumayaw. Pinakita ko kay JC, galing sumayaw eh. Oo. Ako nga. Hindi, napapanood naman niya eh. Ayan, every Saturday. Sumasayaw. Diba? Galing, diba? Yep. Tisay. Magano. At saka nag-guest sa show mo. Oo, nag-guest sa radio show namin. So, yun. Maraming salamat, JC De Los Reyes. You're welcome. Thank you, JC. It's a privilege, an honor to be with. An honor. Yeah. Sa susunod naman, may mga phone-in questions tayong sasagutin dito pagka ano. Pero mas gusto ko mag-guest sa men's room. Ay, sige. Lalakad natin yan. Huwag kang mag-alala. Kasama si Jano, di ba? Si Bale. Next naman interview natin si Tita Bay. Tita Barba. Hindi siya naniniwala sa high-tech eh. Gusto niya low-tech eh. The good boy to. Pinag-pray over ata ako nung nakausap ko eh. There you have it, guys, for Zar De Los Reyes, JC De Los Reyes. I'm your host, Stan Michi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.